Patuloy ang pagragasa ng pyroclastic density current o USON ng Bulkang Mayon. Sa ngayon ay mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad kahit sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Patuloy ang pagbuga ng lava at pagragasa ng mga pyroclastic density current o USON ang Bulkang Mayon simula nang itaas ito sa Alert Level 3. Pagputok ng liwanag, bumungad sa mga residente ang maliliit na abo mula sa makapal na usok ng bulkan. Kaya ang mga kapulisan mula sa Police Regional Office 5, todo bantay sa mga residente sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone. Ilang manggagawa rin ang puspusan sa pagbaba ng kanilang mga kagamitan matapos pansamantalang ipatigil ang kanilang operasyon sa loob ng danger zone. Dahil sa nagpapatuloy na pag-aalboroto ng bulkan, inirekomenda na ni Albay Governor Noel Rosal na isailalim ang buong lalawigan sa state of calamity. Yes, because we are anticipating, as mentioned by PBOX, that alam mo naman si Mayon, it may take months, no? So we have to make use of our quick response budget, no? So this is for the LGUs also. Alam mo naman, hindi lang ito Albay, yung mga municipalities. So I already signed it and it's an emergency, so I will ask the Sanggunian to have their session as soon as. Bukod sa kaligtasan ng mga residente, tinututukan din ng Albay Provincial Veterinary ang paglikas ng mga apektadong alagang hayop sa gitna ng banta ng Bulkang Mayon. Kailangan pong mag-cooperate po tayo sa authorities, the government, kailangan po natin because of, ang kailangan po natin ay i-safeguard po ang mga hayop at the same time po i-safeguard ang inyong livelihood. Samantala, tumanggap na ng tulong mula sa DSWD ang halos 1,000 pamilya na inilikas sa mga evacuation centers sa Albay. Nananatili ring nakaalerto ang mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang mas malawak na pinsala. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.